Ngayon, usong-uso yung flex culture. Diba, nag-travel ka, ang ganda. Parang automatic, parang, hoy, videoan ko nga, picturean ko nga, ipopost ko sa social media para makita ng mga ibang kaibigan ko. Bago yung sapatos mo, uy, grabe, bago sapatos, limited edition, Kobe Bryant. Ang saya mo, diba? Ang ganda nung nangyari sa'yo. Gusto mong post, pakita sa iba. Kumain ka ng pagkain na masarap, di ba? Tapos ang ganda ng plating, picture ka sa akin. Bago pa magdasal, nauna pa yung picture. Di ba? Kasi ang ganda eh. Grabe, Instagrammable. Gusto mong i-post, i-share sa iba. And here's the thing. Some people, when they see people posting good stuff, minsan, pag nakikita nila, ewan ko baka ganun din kayo. Ano sinasabi? Yabang. Talaga? Pinost lang, mayabang kagad. Hindi ba pwedeng masaya lang talaga sila? Natuwang-tuwa sila at grateful sila because God has been so good to them. Kasi natural sa atin. Huwag na tayong magsinungaling kahit tayo pag may nangyaring maganda sa atin, gusto natin i-post sa social media. It's natural to share the good things. Kasi grabe yung saya mo, you can't help but share it. Kaya ito lang advice ko sa inyo, ha? If you feel like posting and sharing your wins and blessings on social media, and deep in your heart, look at me, di ka naman talaga nagyayabang, super grateful ka lang talaga kay Lord, by all means do it. Huwag kang mahiya. Ay, ayoko i-post. Kasi baka mamaya, isipin nila mayabang ako. Hayaan nyo na yun. Hayaan mo isipin ng iba, ha? Naalala ko ito, many years ago, kami mag-asawa, tuwing nag-workout kami, we feel good. Ang ganda ng experience. So most of the time, gusto namin i-post yung workout namin online. Many years ago, meron kaming kaibigan, hindi naman namin ka-close. Nag-comment sa post ng asawa ko. Nag-comment siya ng link. Tapos pag kinlik mo yung link, article siya. Sabi doon, those who are posting their workouts on social media have narcissistic personality disorder. And they are so too self-absorbed. Yabang, vanity. So talagang kami, grabe, nag-post lang kami ng workout, biglang mayabang na kami, narcissistic na. So alam nyo, kami, inis na inis kami talaga. Grabe naman to. Kaya for a time, alam nyo, tinigil namin mag-post. Kasi iniisip namin, ay, gusto ko i-post, pero wag na nga lang kasi baka ang yabang nung dating. Baka isipin nila, narcissistic talaga tayo. Pero alam niyo, one time, meron isa kaming kaibigan, lumapit sa amin, feaster, sabi niya, bro, bakit hindi ko na nakikita na nagpo-post kayo ng workout niyo sa social media? Nag-workout pa ba kayo? Sabi ko, nag-workout pa kami, hindi lang namin pinupost. Binawasan lang namin. Sabi niya, mag-post kayo. Kasi alam mo bro, tuwing nakikita ko yung workout ninyo mag-asawa, nai-inspire ako. Yung mga workout stories niyo, bigla akong napapatayo sa kama, napapapunta ako bigla sa gym. Kasi parang nako-compel ako. Na, grabe yung mga yun nag-workout. Ako na nga din, di ako tatamarin. Whenever you experience God's goodness, don't hesitate to tell others about it. Post it even. Hayaan nyo na mainggit yung mga maiinggit. Because at the end of the day, eto paniniwala ko ha, for the evil, envious eyes, kahit naman ano i-post mo, may issue eh. May masasabi yan. Post mo pa rin. Kung alam mo naman hindi ka talaga nagyayabang, masaya ka lang, grateful ka lang, post mo pa rin. Because what if your post inspires or blesses others? That they see the goodness of God. Ay, oo nga, ang ganda pa rin pala ng buhay kasi may nangyayaring maganda sa buhay ng mga kaibigan ko. Kesa naman puro bad news ang nakikita natin sa feed natin. And that way, when you share the goodness of God on your social media feeds, you get to keep the joy, you get to share the joy to others, pero ito maganda, you also get to give the glory to God. Kasi kaya lang naman nangyari yun dahil sa kabutihan ng Diyos. Huwag ka mahiya, i-post mo na yan.